Magandang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala ulit si John D. Bilardo. Now, ang topic po natin today is about po sa incorruptible. So, ano po ba yung incorruptible? Sabi po rito, incorruptible refers to the nature of God and the future resurrection bodies of believers. God himself incorruptible, meaning he's not decay, grow old, or be subject to death. Similarly, the resurrection bodies of Christian will be incorruptible, free from sin, sickness, and death. The promise of incorruptibility reminds us that our hope in Christ is secure and eternal. As we wait our glorified bodies, we can be confident that God, in His perfection, will make all things new and restore what was once broken. Now, sabi po rito sa Hebrews chapter 2 verse 14 and 15, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity so that by sin his death the might break the power of him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Sa Tagalog po basahin po natin, dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tayo, naging tao rin si Jesus at tulad niya may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya na ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Now, sabi po rito, ito po yung first teaching natin, death is just a door to meet Jesus. Ang kamatayan ay pag-uwi ng tunay na tahanan kung saan ang ating pananampalataya magiging paningin at ang ating pag-asa ay magiging katuparan. Sa sandaling isara natin ang ating mga mata sa mundong ito, bubungad sa atin ang presensya ng ating tagapagligtas. Ang ganitong pagtingin sa kamatayan ay nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan. And point number 2 po natin, or pangalawa natin katuruan, death is not the end but the beginning. Ang buhay sa mundo ay may hangganan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang ating buhay, ang ating pag-iral. Ang ating katawan ay maaaring mamatay, ngunit ang ating Espiritu Santo ay patuloy na mabubuhay. Ang kamatayan ay simula ng ating walang hanggang buhay kasama ng Diyos sa isang lugar kung saan wala ng luha, sakit, kasalanan o kamatayan. Ito ay dahilan kung bakit sinabi ni Pablo na sa akin na mabubuhay ay si Kristo at ang mamamatay ay pakinabang. And point number 3 po natin, or huli natin katuroan, sabi po rito, ang pinakadakilang death has been defeated by the life of Christ. Ang pinakadakilang tagumpay ng Kristyanismo ay ang tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, inako niya ang kaparusahan ng ating kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay, winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan. At ito ang dahilan kung bakit maaari tayong mamuhay ng may tapang dahil sa ating lakas, hindi dahil sa ating lakas kundi dahil sa tagumpay ni Kristo. So, death has been defeated by the life of Christ. Now hanggang dito na lamang po, at maraming salamat po.